Madami na akong nadinig na magagandang kasaysayan ng mga manggagawa at ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero itong nakausap ko, kakaibang pagtawag ang ginawa ng Panginoon sa kanyang banal na tungkulin, buhayin mo lamang ang kapatid ko. Sa salitang ito, damang-dama mo ang tensyon sa kahit sinong tao. Hindi ko mapigilang hindi ito i-share sa ating mga kapatid. Sana'y matyaga niyong basahin ang aking pakikipanayam sa kanya noong OCT o take mismong araw ng kanyang kaarawan sa isang coffee shop sa Bocaue, Bulacan. Dalawa lang po kaming magkapatid na anak ng aming mga magulang na masiglang, diakono at diakonesa. Parehas kaming pinag-aaral sa edad na 16 at ang kapatid kong babae ay 15, 2011. Sa tindi ng kahirapan ay naitatawid naman ng aming mga magulang ang aming buhay sa pamamagitan ng pagnegosyo ng siumay at siupaw. Sa pagnanais na maging masagana ang aming buhay, pinasok din ang pagnenegosyo ng junk shop. Pinalad at piniyayaan ng magandang pagkakakitaan sa buhay. Sa kasagsagan at pagiging abala ng aking mga magulang sa negosyo ay halos hindi na nila maasikaso ang kalinisan sa aming tahanan na normal. Lamang ito sa ganitong klase ng negosyo ang kaguluhan at makalat na kapaligiran. Hanggang sa dumating isang araw nang ang aking babaeng kapatid ay nasa loob ng bahay, hindi namin akalain na may maliligaw na isang cobra o uri ng ahas na tumuklaw sa paa ng aking kapatid. Sa bilis kamandag na dumaloy sa buong katawan ng aking kapatid, ay agad naming itinakbo sa mga ospital. At dahil sa nakita na nilang wala ng pag-asang mabuhay, ay halos ayaw na nilang tanggapin 3 ospital ang pabalik-balik. Naming pinakikiusapan ngunit sa kasawiang palad ay pinaniniwalaan ng mga doktor na wala ng pag-asa pang mabuhay. Palibhas ay sa mga aral na natatamo natin sa ating mga pagsambay, nadidinig ang laging tinatagubilin ng Diyos na siya. Lamang ang tawagan sa oras ng kagipitan agad. Akong nanalangin ng taimtim kasabay ng pagluha at pagmamakaawa sa Ama. At bukod dito'y naisipan agad naming sunduin ang aming destinado sa pagnanais na bago, man lang mamatay ang nag-iisa kong kapatid ay maipanalangin man lamang siya. Sa kasagsagan ng tensyon sa mga oras na yon, ay dagliyang naipanalangin ng aming destinado ang aking kapatid at kaalinsabay, na naman nito ay ang taimtim kong muling panalangin sa Ama. Ama, lulusong ako sa banal mong ministeryo. Buhayin mo lamang ang kapatid ko sa lakas ng kapangyarihan ng Panginoon. At matapos na maipanalangin ng destinado ay laking gulat ng lahat nang nakasaksi sa sinapit ng aking kapatid. Mula sa kulay ube na balat buong katawan, ay unti-unting nawala ito sa ilang araw na lumipas at proseso ng paggagamot sa kanya at nabuhay ang aking kapatid. Purihin ka, Ama. Isang malaking kagulatan sa aking mga magulang ang aking pagpapaalam na ako'y mag-aaral sa pagkamangagawa. And ang isa sa dahilan ng lahat. Ilang taon na po lumipas, ilang panahon ng mabilis na dumaan. Sa katunayan ay natapos ko na ang ilang taong pag-aaral at nakadestino na ako sa isang lokal at katuwang ng ministro bilang isang manggagawa. At sa darating na April 2017, na aking pinakahinihintay sa aking buhay, naway ipagkaloob ang diplomang aking inaabangan na una kong ialay sa ating Panginoon, pangalawa sa aking mga magulang at sa lahat ng mahal ko sa buhay. Bilang isang Iglesia ni Cristo, biyaya ang maging isang manggagawa. Siya po si Byron Mark de Ocampo, Mark Byron. 22 years old mula sa kinalakihang probinsya at lalawigan ng Batangas, shared by Brother PJ De La Cruz.